Kumusta ka? Naisip mo na ba, ano kaya yung pinakamalaking pumipigil sa'yo o kahit sa team mo para mas maging, alam mo yun, epektibo? Kasi madalas iniisip natin, kulang sa kaalaman o kaya strategy o resources, pera. Pero, teka, paano kung hindi yon? Paano kung mas simple? Mas malalim pa nga, paano kung takot lang talaga? Isipin mo yung mga magagandang ideya na hindi natutuloy. Yung mga importanteng usapan na iniiwasan natin. Yung mga oportunidad na lumilipas na lang. Baka hindi dahil mahina yung plano, kundi dahil may bumubulong na takot, di ba? Takot ma-reject, takot magkamali, takot na baka hindi pa tayo handa. At mukhang ito mismo yung nasa isip mo, based dun sa mga material na pinadala mo sa amin. Tungkol nga sa pagharap sa takot, lalo na pagdating sa pagsasalita o pag-share ng mga paniniwala natin. Pag-usapan natin to ng mas malalim ngayon. Oo, tama. Sisiyasatin natin itong mga ideya mula sa sources mo. Titingnan natin parang mula sa anggulong biblikal, tapos practical din. Ang goal natin dito actually, hindi lang i-summarize, kundi hanapin natin yung mga pinaka-importanting puntos para sa'yo. Eksakto. Gusto nating tulungan kang maunawaan kung paano ba talaga gumagana ang takot bilang hadlang at mas importante siguro, paano ito pwedeng maging daan pa nga para lumago, para tumapang. Okay? Sige, simulan na nating himayin to. Malinaw dun sa mga pinabasa mo na ang takot daw madalas, yun yung most common saboteur of progress. Siya yung kalaban, mas malakas pa minsan kaysa sa kakulangan sa skills o resources. Totoo yan. At base sa mga source, ang daming mukha nitong takot na to eh. Nariyan yung siguro pinaka-common yung takot na matanggihan, fear of rejection, 'di ba? Yung ayaw nating mapahiya o hindi tanggapin ng iba. Merong ding takot dahil sa kultura, yung tinatawag na cultural missteps. Yung baka may masabi tayo o magawa na hindi pala okay sa kausap natin. Nakakahiya yun, 'di ba? Oo nga. Tapos, yung isa pa na sigurado ako marami tayong nakaka-relate dito. Yung pakiramdam na parang kulang pa. Yung insecurity or inadequacy. Yung parang may bumubulong sa'yo na hindi pa ako handa. Hindi pa sapat yung alam ko. Kasama na rin dyan minsan yung perfectionism, no? Yung sobrang takot magkamali. Kaya ayun, hindi na lang kikilos. Paralysis. Meron pang isa na binanggit na medyo unique, yung takot na baka walang mangyari or masayang lang yung effort. Fear of futility, kumbaga. At may spiritual dimension pa nga raw minsan, lalo na sa context ng pagbabahagi ng pananampalataya. Hindi lang siya psychological, parang may laban ng spiritual din daw na nagpapalala ng takot. Dito nagiging mas interesante. Kasi may isang source ka na kumonekta nito dun sa pinakaunang kwento ng takot sa Biblia, sa Genesis 3. Paano nga ba yung ulit? Abi yun, napaka-fundamental niyan eh. Sabi dun sa source mo, bago yung pagkakasala, walang konsepto ng takot sina Adan at Eva. Bakit daw? Kasi wala silang hiya, shame, at yung ugnayan nila sa Diyos, direkta buo. Nung sumuway sila, biglang nagkaroon ng kamalayan sa kahubaran. Ano yung unang reaksyon? Takot. Nagtago sila. Takot na ma-expose, mahusga, matanggihan. So ang sinasabi ng source, yung ugat talaga ng takot natin, yung pagkasira ng ugnayan. Separation, lalo na mula sa Diyos. At yung kasama nitong hiya. Wow! So hindi lang siya basta emosyon na dumarating at umaalis, mas malalim pala. Parang kondisyon na nakabaon sa hiya at pakiramdam ng pagiging hiwalay? Teka, may nabanggit pa ngang konsepto dun sa isang source mo na silent siege. Ano naman to? Parang ang bigat pakinggan. Oo, silent siege. What's fascinating here is inilalarawan ng source ito na parang isang hindi nakikitang pader o kuta na pumapalibot sa atin. At yung mga bricks o materyales daw ng pader na yon, yung mga insecurities natin, yung mga pagkabalisa, yung hiya na nanggaling pa dun sa Genesis. Ito yung tahimik pero sobrang bisa, pumipigil sa ating pagsunod at pagkilos, lalo na sa pagpapahayag ng mga bagay na mahalaga sa atin. Hindi lang simpleng kaba, kundi isang buong sistema ng depensa na pumipigil sa potential natin. Gets mo?
Gets ko. Nakaka-relate ako dyan. Grabe. Parang may pader minsan na hindi mo alam kung saan galing. Yung sinabi mo bang hiya at separation sa Genesis, yun ba yung mga bricks nung pader na yon ayon sa source? Eksakto. Yun mismo yung pinupunto ng source. Ang takot, hindi lang siya basta nangyayari out of nowhere. May pinanggagalingan na malalim yung nasirang relasyon, piningasa lang din ang dala nitong kahihiya. Kaya pala, ang hirap niyang basta i-ignore o labanan ng sariling lakas lang. Malalim yung ugat eh. Pero alam mo, nakakagaan din ang loob malaman, base sa mga binigay mo, na hindi lang pala tayo ang dumadaan dito. Maging sa Biblia, puno ng mga tao na nakaranas ng matinding takot, lalo na pagdating sa pagsasalita o pagtupad sa tawag sa kanila. Oo, totoo yan. At ilan sa mga halimbawang binanggit sa sources mo ay talagang kapansin-pansin. Nariyan si Moses, di ba? Yung excuse niya sa Diyos, mahirap po akong magsalita, utal po ang dila ko. Classic example ng feeling of inadequacy yun. Tapos si Jeremiah, sinabi niya, masyado pa po akong bata. Parang, sino ako para magsabi nito? Nariyan din si Pedro. Kilala nating matapang, prangka, pero sa oras ng pressure, 3 beses itinuksak Jesus dahil sa takot sa mga tao. Grabe yun. At yung 10 sa 12 espiya na natakot dun sa mga higante sa Kanaan. Si Gideon, nagtatago sa wine press. Ang dami. Oo nga. Pero ang nakakamangha, based sa mga kwentong ito, ay yung tugon ng Diyos sa kanila. Hindi pagkondena, di ba? Hindi niya sinabi, bakit ka matakot? Ang hina mo naman. Instead, ano yung pattern na nakikita natin sa pagtugon niya? Diyos sa mismong sentro ng kanilang kahinaan at takot. Sa mismong point of doubt nila. At ang pangunahing tugon niya, mukhang palaging ito ang kanyang presensya. Kay Moses, yung sagot sa utal ako ay hindi gagalingin kita, kundi ako ang sasayong bibig. Parang sinasabi, hindi yung galing mo ang kailangan, kundi ako. Sabi nga sa isang source, presence precedes performance. Ang ganda nun. Oo, presence precedes performance. Ganda nga. At hindi lang presensya, kundi kapangyarihan din, di ba? Yung pagdating ng Espiritu Santo, tulad ng Pentecostes. Yung mga alagad na nagtatakot sa takot, biglang lumabas at nangaral ng buong tapang. Hindi galing sa sarili nilang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Tama. At ginagawa pa niyang makapangyarihan yung salita nila. Sabi ni Paul, hindi dahil sa galing ng retorika, kundi sa demonstrasyon ng kapangyarihan ng Espiritu. At yung isa pa, ginagawa niyang oportunidad ang mismong oposisyon. Yung mga bagay na kinatatakutan natin, tulad nung nabanggit mo kanina tungkol kay Pablo sa Filipos 1, yung pagkakakulong niya, na dapat sana ay hadlang naging daan pa para mas kumalat yung ebanghelyo at tumapang yung iba. Parang sinasabi ng Diyos, kahit yung mga bagay na kinatatakutan mo, kaya kong gamitin para sa layunin ko. Wow! Nakita natin yung pattern ng Diyos noon. Presensya, spiritu, salita, paggamit ng oposisyon. Galing! Ngayon, paano natin ito maisa sa buhay? Sa sarili nating mga laban sa takot ngayon? Ano yung mga practical na hakbang na mahuhugot natin mula sa sources mo? Okay, maraming nabanggit doon pero subukan nating igrupo sa ilang key themes para mas madaling tandaan at isabuhay. Una, mahalaga daw yung pagbabago sa pananaw, yung mindset shift. Sabi sa isang source, imbes na tingnan ang takot bilang stop sign, tingnan mo raw ito bilang imbitasyon para lumago. Yung mga sitwasyon na kinatatakutan mo, baka yun mismo yung lugar kung saan may gagawin ng Diyos, may breakthrough na mangyayari. At kaugnay nito, iwasan daw yung perfection paralysis. Alam mo yon, yung hindi ka nakikilos kasi hinihintay mong maging perfecto lahat or mawala lahat ng takot. Hindi mangyayari yun eh. Ang focus daw dapat ay faithfulness, not flawlessness. Maghanda ka, oo, stewardship of knowledge yun, pero kumilos ka kahit hindi pa perfect. Ang mahalaga, tapat ka. Interesting yung reframing na yan yung takot bilang imbitasyon. Pero, teka, paano natin maiiwasan na yung reframing na yan ay maging denial na lang? Na parang pinipilit lang nating maging positibo kahit takot na talaga tayo.
Magandang tanong yan. Ang sinasabi sa source, hindi ito pagtanggi sa takot. Kinikilala mo siya, okay, takot ako, pero pipiliin mong wag itong gawing amo. Hindi sinasabing huwag kang matakot, kundi kahit natatakot ka, may mas malaking katotohanan kang pwedeng panghawakan. Dito papasok yung pangalawang tema. Praktikal na paghahanda at pagsasanay. Hindi lang mindset kasama dito yung role-playing, pagsasanay sa mga mahirap na usapan sa isang ligtas na lugar muna. Parang atleta na nagpa-practice bago yung laro. Binabawasan nito yung shock factor ng actual situation. At isang napaka-practical na tool na binanggit ay yung pagbuo ng Fear to Faith Action Plan. May steps ito Una, tukuyin mo yung specific na takot. Ano ba talaga yon? Hindi yung general na takot ako. Pangalawa, harapin mo siya ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ano ba sinasabi ng Bible dito? Pangatlo, gumawa ka ng isang maliit na hakbang. Yung kaya mong gawin. Hindi kailangang malaki agad. At pang-apat, gamitin mo yung suporta ng iba. Mahalaga yon. Oo, gusto ko yung emphasis sa maliit na hakbang. Hindi kailangang maging bayani agad-agad. Parang mas manageable. At yung suporta ng iba, yun siguro yung pangatlong tema, yung community. Oo, sakto. Yung kahalagahan ng community at gabay. Paulit-ulit na lumalabas sa sources mo ang importansya ng peer encouragement at debriefing. Yung may mga kasama ka na mapagbabahagian mo ng takot mo bago ka kumilos, tapos mapagkukwentuhan mo rin pagkatapos nanalo ka man o natuto lang. Iron sharpens iron, sabi nga. Kasama rin dito ang mentorship, lalo na sa mga cross-cultural situations. Mahalaga yung may gumagabay sa'yo para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Kailangan ng humility dito para matuto sa iba. At susi dito, sabi sa isang source, ay yung vulnerability. Pagiging totoo. Mas kumukonekta raw ang tao kapag nakikita nilang totoo ka. Kasama na yung mga kahinaan mo, yung mga struggles mo. Hindi yung perfect na image. Vulnerability, oo nga. Madaling sabihin pero ang hirap gawin nun lalo na kung takot kang ma-judge. Pero totoo nga, mas nakaka-relate tayo sa mga taong hindi nagpapanggap na perpekto. May connection agad Exactly. At ang pang-apat at parang pinakapundasyon ng lahat ng ito, ayon sa mga binasa natin, ay yung espiritual na pundasyon. Hindi pwedeng wala ito. Dito pumapasok yung pangahawakan sa presensya at pangako ng Diyos. Yung pag-alala na hindi ka nag-iisa, nakasama mo siya. Sabi sa Mateo 28:20, ako'y sumasa inyo palagi. Yun yung anchor mo. At yung practical na paggamit sa tinatawag na armor of God sa Efeso 6, hindi lang siya konsepto. Practical na sandata yun. Katotohanan laban sa kasinungalingan. Ng takot. Pananampalataya laban sa pagdududa. Panalangin bilang linya mo ng komunikasyon sa iyong general. Ang lakas daw talaga, ultimately, ay hindi galing sa sarili, kundi sa Kanya. Yun yung core message. Okay. Ang linaw nung apat na themes, mindset shift, practical na paghahanda, komunidad at gabay, at espiritual na pundasyon. Mas madaling tandaan pag ganyan. So kung susubukan nating gawin ng mga ito, ano ang mga posibleng bunga? Ano ang nangyayari kapag kumikilos tayo sa kabila ng takot based sa mga material mo? May magagandang bunga itong binabanggit. Una, syempre may pagbabago sa sarili. Natural yon. Lumalago ka sa tapang, lumalago ka sa pananampalataya. Sabi pa nga sa isang source, boldness is the fruit of proclamation, not just a prerequisite. Nagustuhan ko yan. Ibig sabihin, madalas, yung katapangan, dumarating habang sumusunod ka na. Hindi mo kailangan hintayin bago ka pa kumilos. Lumalakas ka habang ginagawa mo. Oo. Hindi siya requirement bago magsimula, kundi bunga ng pagsisimula. Gets ko. Tapos, nagkakaroon din ng epekto sa iba, di ba? Sabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Yung isang salita o kilos na ginawa mo sa kabila ng takot mo, hindi mo alam kung paano yun gagamitin ng Diyos para baguhin ang buhay ng iba. Malaking bagay yun. Oo. Tapos, pangatlo, nagpapatibay ito ng pagkakaisa sa grupo. Kapag ang isang team or small group o simbahan ay sama-samang humaharap sa takot at sumusulong, naku, tumitibay yung samahan nila. Yung commitment nila sa mission lumalakas. At siguro, sa mas malawak na picture, sa buong community o lipunan,
Nagbibigay ito ng pag-asa sa mundong madalas ay tila walang katiyakan o puno ng takot. Bawat kilos ng pananampalataya sa kabila ng takot ay parang maliit na liwanag na nagsasabing, "Uy, may pag-asa pa rin. May gumagawa pa rin ang Diyos." Grabe, ang dami nating nahimay mula sa mga material mo. Ang ganda. Malinaw na ang takot, lalo na sa pagpapahayag ng paniniwala o pagharap sa mahihirap na sitwasyon, ay isang karanasang Pamilyar sa ating lahat. universal. Pero ang maganda, hindi tayo iniiwang walang armas. May mga paraan mula sa pag-unawa sa ugat nito sa hiya at pagkakahiwalay, hanggang sa pagtingin sa pattern ng pagtugon ng Diyos sa Biblia at sa mga praktikal at espiritual na hakbang na pwede nating gawin ngayon. Oo, at ang laging bumabalik na sentro ng lahat base sa mga sources na ito ay ang pagtitiwala. Pagtitiwala sa presensya at kapangyarihan ng Diyos na mas malaki kaysa anuman higanteng kinatatakutan natin. Hindi ito magic formula na, alam mo yun, biglang mag-aalis ng takot. Hindi isang paglalakbay ito. Isang proseso ng paglago sa pananampalataya habang tayo'y kumikilos, kahit nanginginig pa. Kaya siguro ang iiwan naming tanong para sa iyo pagkatapos nating pag-usapan ang lahat ng ito mula sa iyong mga sources ay ito. Ano ang isang maliit, konkretong hakbang na maaari mong gawin, siguro sa mga susunod na araw, kahit nanginginig pa ang tuhod, kahit hindi ka sigurado sa resulta, para harapin ang isang takot na pumipigil sa iyong pagsasalita, pagkilos o paglago? Ano yung one small step na yon? At tandaan mo lang siguro, yung mensahe na naningibabaw sa mga material na ito ay hindi tungkol sa pagiging walang takot. Hindi yun ang goal eh. Ito ay tungkol sa pagpili na kumilos sa kabila ng takot dahil ang pananampalataya mo ay nakasandal hindi sa sarili mong kakayahan kundi sa Diyos na nangakong sasaniiyo palagi. Ito yung paglalakbay mula sa takot patungo sa pananampalatayang may gawa, faith in action. Yun yun.